Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, Yo, Topacio. Siyempre, nandyan ho ang ating partner via Zoom. Ang tabihan na natin. Sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Ngayon po ay talagang umuulan pa rin. Bagyong bagyo. At siyempre, yung bagyong yan ay hindi ho welcome. Kaya lang, wala tayong magawa, no guys? Alam nyo naman, ayaw na ayaw natin ng sobrang pag-ulan. Pero okay lang po kung sana ay tama lamang. Bagamat ngayon, kita nyo naman, pati nga ho yung aming lugar sa Lamesa Dam ho, umano na, nagalit na rin at umapaw na. Kaya ho, medyo, yan ho ang nagbibigay ng problema sa ating kadalasan. Habang kinoconnect natin ang ating kaagapay dyan, si Atty. Ferdy Topacio, ang gwapong-gwapo, yan, malakas na ang sex appeal. At syempre, naku, kailangan natin marinig ang kanyang magandang tinig, no? Ngayon po ay alas 11:05 na ng umaga. At syempre ngayon po ay Abenti 23. Yan. 23 ho ng umaga. At ngayon ho, Hulyo na to ay talaga namang hindi ko maintindihan, no? Alam naman ho natin na napakarami hong bagyong dumarating sa bansa natin. Alam ho natin na, alam nyo ho, kaunti na nga ho yung 20 na bagyo na darating sa ating bansa. Taon-taon yan. Pero bakit ho ang problema natin, taon-taon ay pareho pa rin. Yan. Ang tingin ko lang po dyan, mga kaibigan, sana po mag-isip naman po yung ating mga kinauukulan. Sana po bigyan nyo naman ho ng karapatan ang mga Pilipino na mamuhay naman ho ng maganda. Na hindi ho sa twi-twi na lalakas ang bagyo. Magbabagyo po, ay laging yan po ang problema natin. Alam naman po natin, di ba? Napakahirap sumakay. Napakahirap yung mga kababayan natin na gustong pumasok ay hindi ho makapasok. Dahil nga po, minsan, yung mga lugar na hindi naman ho talaga bumabaha, ay ngayon ho'y bumabaha na. Ayan ho ang matindi. At hindi lang po yan, mga kaibigan, pansinin po natin, ang basura hindi na ho natuto, di ba? Dapat ang basura po, wag po natin ilalabas hanggat wala po ho nagpipick up. Yan, sanayin na ho natin ang ating mga sarili at hindi lang po yan. Pag nakita naman po ninyo yung mga drainage system na meron nung nakabara, magkusa naman po kayo. Hindi naman ho kailangan sino may-ari ng basura na yun, di ho ba? Kaya kung meron ho kayong chances na makita ho ninyo, aba isupot nyo na po at yan po yung importante na tayo yung magkatulungan. Tulungan natin ang ating bansang Pilipinas na mahal naman ho natin, di ho ba? Nakakahiya nga po, tayo po yung napupulaan na, no? Marami mang matatalino sa gobyerno, kaya lang po, yung talino nila, hindi ho napapansin dahil nga po, binabalita ho natin kadalasan, yung iba ho dyan, ay talagang hindi ho talaga maganda, di ba? Nakakalungkot nga ho, hindi ho natitingnan yung ating, yung kabawasan ng problema. Nasaan po ang problema, di ba? Tayo yung maraming problema. Kita nyo ha, yung mga, ewan ko, dati usong-uso talaga yung bilog di ba? Yung drainage na bilog, yung imbornal, na yan po yung meron nung meron po yung takip na bakal. Marami ako ngayon nakita sa parte ho ng Quezon City, I'm sorry, ano ho talaga, hindi ko alam saan napunta yung mga takip. Ang nakakalungkot po niyan, mga kaibigan. Kapag baha ho, alam naman po natin, natatakpan po yan, hindi na ho alam ng ibang tao yan, kung saan po may butas, di ho ba? At marami ho tayong masisipag na mga kababayan. Ang alam naman po natin na gustong-gustong pumasok sa kanilang karapatan, di ba? Alam nyo naman pag gustong magtrabaho ang tao talaga, hindi mo mapipigil. Pag gusto nilang gumanap ng kanilang mga tungkulin, hindi natin mapipigil yan. Pero what if
Isa ho sa mga kamag-anak ninyo, buti na lang wala pa ako naririnig na kamag-anak ng mga opisyal sa gobyerno ang nahulog sa imburnal. Wala pa akong nakita, nabalita na kayo po mismo ay nadisgrasya, di ba, sa kalakasan ng ulan. Isa ho sa mga pamilya nyo ang nahulog, di ba? Nahulog sa mga rumaragasang mga kita nyo yung mga nahuhulog, di ba? Hindi ho natin maintindihan. Bakit kayo hindi ho kayo na-aksidente, pero yung mga na-aksidente, yung mga taong bayan na alam naman po natin na hirap sa buhay, alam naman po natin na sila po ay nagbabaka sakali. Yung mga alaga po nila nangangamatay dahil po dyan sa matinding baha, di ba? At sana po naman, pakiusap ko lang po yan mga kaibigan. Yung pagbaha po, taon-taon ho yan, hindi ho yan nawawala. Mantakin ho ninyo, di ba? Marami ho tayong magagaling na tao sa gobyerno na sana po kayo po mag-isip naman po kayo ng bagay na makakaganda ho sa ating pamayanan yan. Alam niyo ho, minsan napakarami ho nating magagandang sinasabi, marami tayong mga press conference, marami tayong magagandang interview, di ba? Nakakatuwa nga po kayo, sikat na sikat kayo, di ba? Marami kayong mga interview na ang tingin niyo po ba ay maganda na ho yung sinasabi ninyo, pero tingnan niyo ho, ano ho nangyari, di ba? Ang atin lang naman po ay maging concern po tayo mga kaibigan sa anuman ang ginagawa po natin dahil alam niyo po, buhay ho ng tao ang nakataya, 'di ba? Nakita niyo mga landslide? Wow, grabe, 'di ba? May biglang bato na lang babagsak sa iyong sasakyan o whatever. Marami hong ganyan. Nandiyan na ba si attorney? Ayan, ano na yan? Ayan. Okay, ano na? Magandang umaga po. Ayun! Good morning po! Ito po si Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal. Yun! Pogi na, macho pa nga. Oh, yeah. Bati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan for the second time. This week, pasensya na po kayo ay nag-zoom ako, pero kita nyo naman kahit nasa bahay ako, naka-Amerikana ako, di ba? Nagtatrabaho, di ba? Iyan ang maganda sa iyo, partner. Kailangan magpakita tayo ng kaayusan. Opo, tama po. Sitwasyon natin, medyo hirap na po tayong makalabas doon dahil magdamag ay umulan. Opo. At siyempre, walang nagawa at walang magagawa ang kasalukuyang administrasyon kasi kinurakot yung sa flood control. Yung dep-dep, walang nangyari yung dep-dep. Ang nangyari, very dep, masyadong malalim. Very dep, ang baha. Dep-dep nga talaga. Hanggang dep-dep, abot ang baha. Opo. Kaya nga, attorney, sabi ko nga, panawagan ko naman, taon-taon naman may ganitong eksena, di ba? Bakit di natin mabawasan yung problema? Hindi ko nga malaman. Paano nga yung 5,500 na flood control ay hindi malaman kung nasaan. Alam nyo, minsan iniisip ko na rin na parang tina-fact check na ng kalikasan si Pangulong Marcos. Kasi natatandaan nyo noon, sinabi niya, may 5,500 na flood control projects biglang bumaha. Ngayon naman, magsoso na siya sa 28, di ba? Sa Lunes. Mayan, hindi niya pwede ngayon i-claim yung flood control niya. Naku, pwede niya sisihin na naman ang mga Pilipino. Opo. Kasi hindi inipon yung tubig baha. Kasi napakahirap naman po nun. Saan mo lalagay yung tubig baha? Lalo na kung ganyang karami ang tubig baha. Wala po akong lalagyan. Ang bahay mo, babaha. Anyway, alam mo man, Jubes, ito ang problema kasi nga sa atin. Kung ano-anong pinagtutuunan natin ng pansin, kung ano-anong pinagagastusan natin sa halip na pabutihin natin ang buhay ng ating mga mamamayan ay ginagastos natin sa pagbili ng armas dahil sa isang away na wala naman pong away na tayo lang naman ang gumawa kasi tayo ay inuudyukan ng Amerika. Ngayon, kita mo, Ma'am Jubes, ha? Opo, sir. Nasa Amerika si Pangulong Marcos. Opo. Kay Pangulong Marcos, bon voyage pala. Maligtas ang pagbiyahe. Bon voyage, di ba? Voyage, di ba? Buti na lang hindi siya apektado ng bagyo, no? Ay hindi, nandun siya. Hindi naman sila lagi apektado, di ba? Nakita nyo naman noong Manila International Film Festival sa New York. Habang naghihirap tayo ron, sasayaw-sayaw sila ng I Will Survive.
ang problema, yung isang kasama nila hindi nag-survive. Anyway, kita mo naman kung anong kalokohan na nangyayari, Ma'am Jubes. Opo, sir. Tayo ay nasa Amerika. Ang dami nating binigay sa Amerika na concessions. Number 1, sinira natin yung international law principle ng One China policy sa pamamagitan na magpapadala ng mga high-ranking generals natin sa Taiwan. Oh, So, talaga? I have nothing against Taiwan. Opo. In fact, sumulat ako sa aking column sa Daily Tribune na dapat hindi na ginugulo ng China ang Taiwan. Sana wag na magkagulo kung magkakaroon ng reunification sa payapang paraan. Ngayon, Opo, kung ayaw tama na po. wag na lang sana. Pero siyempre, may ibang policy in China. Wala na tayong pakialam doon. Internal nila yun eh. In the same way na yung policy natin internal. Pero bakit magpapadala ka ng mga general doon, military generals generals doon na sasabihin kapag nagkaroon ng gera sa pamamagitan ng Taiwan at People's Republic of China, hindi maaring hindi madamay ang Pilipinas. Bakit tayo nakikisawsaw sa gulo nilang dalawa? Dahil nga, ginagawa tayong buffer ng Amerika. Number 1, yan ang pinagbigyan natin ng Amerika pagdating dyan sa bagay na yan. Number 2, ayan, magkakaroon daw ng gawaan ng mga bala dito sa Pilipinas. O hindi ba yan another provocation against China na ang Amerika magkakaroon hindi lamang ng mga base militar dito kung saan pwede sila mag-imbak ng kani-kanilang mga munitions, mga material, mga gamit sa napandigma, bala, kagamitan, etc. Kundi gagawa pa rito ng mga bala. Hindi ba other provocation yan against doon sa China? Pangalawa na yan doon sa pagpapadala natin ng mga general at pagsabi ng general natin na sila tayo, ang Pilipinas, ay masasangkot kapag may gera sa pagitan ng China at Japan. Walang ibang bansa sa Asia na nagsasabi niyan. Lagi silang labas kami dyan, hindi kami makikialam dyan. Walang bansa sa Asia. Anong nakuha nating kapalit dyan sa paghimod natin ng puwet ng Amerika? Anong nakuha nating kapalit? Number 1, 4,000 Pilipino ang nanganganib ma-deport mula sa Amerika. Yan ang napala mo. Sige, sip-sip pa more, Mr. President. Nakakaawa naman. I-deport daw ang 4,000 nanganganib. Hindi ko sinasabing i-deport. Baka sabihin nila, fake news na naman ako. Wala pa namang sinasabi. Ngunit, eto nakalagay dito. At ito klarong-klaro 4,000 na undocumented Filipinos ay nasa system na daw ng ICE o United States Immigration and Customs Enforcement. Yan. At sabi ng ating ambassador, ng ating American boy na ambassador, hindi ba dapat pag-ambassador ka sa Pilipinas? Sa ibang bansa, ang pinangangalagaan mo, interest ng Pilipinas. Ito, pinangangalagaan, interest ng host country. Itong si Manuel Rompangdes. Mali po yun. Talaga medyo mabigat ng laban Opo, mali po yun. Hindi daw pag-uusapan itong problema ng mga Pilipino. Anong pag-uusapan nyo? Hindi ba dapat pupunta ka roon para sa kapakanan ng Pilipino? Yung 4,000 Pilipinong patatalsikin sa Amerika, hindi nyo pag-uusapan, ang dami mo nang binigay na pabor sa Amerika. Bukod sa EDCA sites, joint exercise, yung pinagbigyan natin ng Amerika, inidyukan tayong idemanda ang China, tayo lang ang gumawa noon, ang dami namang may dispute laban sa China pagdating sa mga isla, pagdating sa exclusive economic zone. Bago yung 4,000 Pilipinong patatalsikin, hindi nyo pag-uusapan? Yan ang napala natin. Ano pa napala natin? Di ba sabi ni Trump, 20% daw ang tarifa sa
ng mga goods coming from the Philippines to the United States. Yes. Diba? Opo. Sabihin, babagsak yung ating mga exports doon kasi malaki ang tax pagdating doon. Aha. Binawasan naman ni President Trump kasi magaling daw mag-negotiate si Pangulong Marcos. Oh. Binawasan niya ng 1%. Ah! Walang biro, 1%! 19% pa rin. Malaki pa rin yun. Si Pangulong Marcos, ano? Opo. Kung baga sa isang binibili mo, 100 pesos. Tawad naman po, tawad. Sige, 99 pesos na lang. Ay, grabe. So, Dapat man lang 10% kahit papano. wala nga eh. Ewan ko kung bakit hawak sa Yagbadoodles si Pangulong Marcos ng Amerika na napakarami na natin binigay. Alam mo ba ang pabor na binibigay natin sa Amerika ay malaki lalo ang posibilidad na masangkot tayo sa gera parang ang Ukraine. Oh yan. my God, wag naman sana po. Ukraine, nakipaglaban sa Russia, pinrovoke ang Russia, inattack. Anong ginawa naman ng Amerika? Nagpadala ba ni isang sundalo ron? Puro armas. Armas. Kayo mamatay. Gamitin yung Patayan armas. kayo, parang ganun eh, no? Bago yung presidente ng Ukraine, paikot-ikot lang sa iba't ibang Bansa. sulok. Ng lugar nila. Yung asawa niya, nagsha-shopping. Oh, grabe. Sa Paris. Hindi naman siya napeperwisyo. Siya ay nabubuhay pa rin sa Karanyaan. Gusto ba nating maging Ukraine tayo? Pero wala tayong nakukuha sa Amerikang pabor. Napakarami nating binibigay na pabor para tayong manliligaw na ayaw naman sa atin ng nililigawan natin. Halos isanla mo na yung kaluluwa mo para mabigyan ng regalo. Hindi ka pa rin pinapansin. Ang pansin sa'yo, pakindat-kindat lamang yun. Parang binibenta tayo ng hindi natin alam eh. Oo nga eh. Yun ang mabigat. Pagkatapos, ang yabang-yabang ng Defense Secretary. Hindi daw negotiable etong teritoryo natin. Wala namang ibinibigay na teritoryo. Again, yung exclusive economic zone ay hindi po teritoryo yun. Ang yabang ni Chodoro. Akala mo siya lang ang makabayan pero Maltese naman. May ibang passport naman siya. Nanumpaan naman siya ng katapatan sa ibang bansa. Iyan ang kaipokrituhan ng opisyal ng ating gobyerno. Pero, Ma'am Jubes, Yes ano po. ba yun? Opo. Pwede tayong hindi pumasok. Bakasyon tayo sa 27. Kasi Pangulong Marcos na holiday! Inaliday niya? Siya ng pagkatatag ng Iglesia ni Cristo. Thank you po, Mr. President. Wow. So mga estudyante, pwede po kayong hindi pumasok ng 27 kasi holiday. Pahinga po kayo. Pahinga po kayo sa July 27, holiday. Wala pong pasok. Tapos yung 28 zona. Oo. Hindi. Usually yung zona naman, may Hapon. pasok. Pwera lang yung Quezon City. Opo. Pero may mapapansin ka, ginawang holiday ni Pangulong Marcos ay linggo. Yung galing. Di ba ang galing niya? Di ba? Walang pasok! Holiday talaga! Holiday! Ay, grabe naman. God! Anong holiday doon? President! Dapat Monday. Kung dineklara niyang holiday, walang pasok. Hindi niya nakita yung calendar siguro. Kanyang kagaling ang ating Pangulo. My God, I hate drugs. Palagay ko, yung next day, idideklara niya na yun ay Lunes. Sigurado yun. Lunes siya, may pasok na yun. Ay, grabe ka, Attorney, So, talaga. 27, sinabi ba niya, special non-working holiday. holiday. Ay, hindi niya nakita yung calendar. Ikaw naman, Attorney. Junior! Makitaan mo kasi ng calendar. Sino kaya nagpayo sa kanya yan? Ang lakas siguro ng tama nung nagpayo sa kanya yan, ano? Yun nga, matagal ko nang napapansin niya, medyo delikado yung advisor niya. Hindi Oo. Sinasabit niya yung yung boss niya sa hindi tama. Oo nga oo. Palagay ko ano kaya? Yung next Sunday kaya i-declare niya ring holiday para wala rin pasok. Ay, ambo. Hihintay ko na nga Grabe.
Parang parang Anyway. di ba yung Saturday, pag ginawa mong holiday, yung katawa-tawa kasi Saturday usually wala talagang pasok ang Oo, mga parang ganun ang empleyado. nangyari. Oo. Opo, O kaya parang yung- ganun din. Yes, oo. Paso, ang ibig sabihin, baliwala. Oh, useless. Walay. Aha. Kamoting kahoy na Na may may kasamang ulalo. ulalo. Yan, yun ang nangyari. Oo. Alam nyo, eto pa isa na ulalo. Pero yan babalikan natin sapagkat ang nangyari dyan, di ba, binibida nila. Opo. Kailangan daw ng bilyon-bilyon, daang bilyon actually dito sa ayuda. Walang nangyari dito sa ayuda. Ngunit yan ay babalikan po natin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, yo, Topacio. Topacio, ating oras, Ma'am Jones. Alas 11:23 ng umaga. Inagahan mo. Vale, mamaya adjust ko. 1, 2, 3. Yeba! Catch up. News Catch up. Pilipinas, narito na po mga tamang balita sa oras na ito. Ilang pamilya na inilikas sa mga evacuation sites, pinauwi na ng Manila Department of Social Welfare. Alamin natin ang report mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Pinauwi na ng Manila Department of Social Welfare ang ilang pamilya na pansamantalang inilikas nitong nakarang araw bunsod ng pagbaha na dulot ng masamang lagay ng panahon. Dahil dito, umaabot na lamang sa 784 na pamilya o katumbas ng 2,540 katao ang nananatili sa 20 evacuation sites sa lungsod ng Maynila. Ayon kay MDSW Director J. De La Puente, pinapayagan na nila ang ilang evacuees na makauwi sa kanilang mga tahanan. Ito ay matapos makumpirma ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office na ligtas na at walang panganib sa kanilang lugar. Sa kabila nito, patuloy namang nakamonitor ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa sitwasyon sa ibang lugar na may pagbaha kung saan tuloy-tuloy ang declogging operations ng Department of Engineering and Public Works upang tuluyan na itong humupa. Samantala, lubog pa rin sa baha ang kahabaan ng Taft Avenue at ilang lugar dito sa Ermita at Malate, Maynila. Ito si Patrol number 5. Ayaw pang comparison film method ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. Salamat Patrol 5. Samantala, pagtatayo ng ammunition hub sa Subic, inaasahang magpapalakas ng defense capabilities ng Pilipinas. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Inaasahang magkakaroon ng mas maraming armas at bala ang Pilipinas at Amerika sa sandaling matuloy na ang pagtatayo ng ammunition hub sa Subic, Zambales. Kasunod na rin ito ng pag-aproba ng US Congress sa pondo para rito at pagbisita na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House. Inirawan naman ni President Donald Trump ang nasabing ammunition hub bilang mahalaga at lalo't kailangan ito ng magkabilang panig. Welcome naman para kay Pangulong Marcos ang pagtatayo ng nabanggit na ammunition hub sa Pilipinas. Sinasabing naayon din ito sa tinatawag na Self-Reliance Defense Program ng magkabilang panig. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. Salamat Patrol 13. Samantala, pahayag ni VP Sara na nakabatay sa chismis ang kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, kinontra ng Kamara. Detalye Patrol 30, Jelly Mendez. Mariing kinontra ng Kamara ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na nakabatay sa chismis ang kasong kinakaharap ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante,
ang kasong kinakaharap ng dating Pangulo sa ICC ay nakabatay sa mga matitibay na ebidensya at mga sinumpaang salaysay ng mga testigo. Binigyan din ni Abante na ang kaso sa ICC ay nakaugat sa isang international at legal na proseso na sinusuportahan ng mga dokumento at mga testimonya ng mga biktima. Hindi gawa-gawa o ingay sa politika. Matatandaang nanawagan sa ICC ang Vice Presidente na ibasura ang kaso at hayaan na lang na ang mga Pilipino ang siyang magpasya sa kapalaran ng kanyang ama na nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa madugong kampanya kontra iligal na droga ng kanyang administrasyon. Nilinaw ni Atty. Abante na walang kinalaman ng Kamara sa mga pagdinig ng ICC at nananatili itong hiwalay at independent mula sa International Court. Ipinunto ng tagapagsalita ng Kamara na bilang isang abogado, dapat alamaan niya ni VP Sara kung papaano gumagana ang international na hukumang panghudikatura. Bagaman umatras na ang Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019, nananatili pa rin anya ang jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng naganap habang miyembro pa ang bansa ng naturang tratado. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Salamat Patrol 30 at yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yahoy! Nagbabalik ang Yes Yes Show Topacio. Siyempre, nandyan ang ating partner. Yan, Attorney Ferdy Topacio. Yan, via Zoom. Magandang umaga! Hello! Andiyan na ba? Yan. Nakakalungkot mga kaibigan yung balita ni Daryl kanina, kasi no? Signal natin. Boss! Nagre-reklamo yung ating mga YouTubers. Sige. Na nawawala doon yung signal siguro po. Dahil sa bagyo. Huwag nyo naman muna agad sisihin ng Malacanang. Binabagyo tayo. Binabagyo kayo yung signal natin. Hopefully, bukas ay naririyan na ako ng live para hindi na nila masabotahe. Yes! Hindi ko sinasabi, nagbibiro lang po ako. Palagi ko dahil sa masamang panahon, kaya yung signal natin ay nagloloko. Ngunit, eto na pong muli tayo at narito na po tayo sa ating pagbabalik sa ating paboritong bahagi na Pinabagato! Parang wala akong marinig, attorney. No? Hindi ko naririnig yung ongol mo. Ayan, alam nyo, kukunti lang na nasa YouTube natin. So, mauna ka na, Ma'am Jubes. Okay po, ayan. Salamat po, Attorney Topacio. Ayan. Alam nyo, nakakalungkot lang ho kanina ang balita, pero mamaya na daw ako mag-react. Ayan, sige nga. Ayan, merong tumutunog. Ayan. May tumutog! May tumutunog! Hindi Tigilan mo ang tunog. Okay, pagbat po pinapabot natin sa lahat ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Si Nanay Akang, salamat po Nanay Akang. At of course si Josephine Salvador and family, sa inyo pong lahat dyan sa Rosario Medical Center. Sana lahat ng may sakit dyan gumaling na. Oh, ayan. yeah. At of course, Elsa Peg de Glorio, ayan. Lahat, attorney, si Kuya Jigs Magpantay and family. Sa inyo lahat dyan, guys. Glad to know you're there. Opo, at hindi lang po yan, attorney. Gusto ko rin batiin si Ka Michael De Lara. And of course, Ricky Webless. Yan. Mabuhay po kayo. Ayan. Okay, back to you, attorney. Oo, eto, kukunti lang po dito. Nagkakagulo daw sa signal dito sa ating YouTube. Oh. Sabi ni Neo Davao, sinabotahe ang signal. Sabi ni Rolando Datuin, grabe daw, ayaw mag-play. Yan, oo. Yun din ang reklamo ni at Pocat 2009 na nagkakaproblema. Pero sa kabila po ng problema, meron naman tayong 2,171 na nanonood sa isa lamang platform. Wow, thank you. Ang platform ay hindi ko pa rin po alam kasi nga medyo nagkakaproblema yung ating signal. So anyway, batiin na rin natin yung mga palaging nanonood. May mga nanonood po sa atin kasi sa
free to air sa 23. Katulad si Michael Gayan sa free to air yan kasi Hello meron siyang television. Meron siyang cable doon sa kanyang tanggapan, si Cathy Palamo, si Rolly Mendetomas, yan, si Ryan Ang, si Attorney Raulito Paras. Yan mga free to air yan or ibang platforms, baka Facebook. Wala po tayong Facebook na hindi natin na monitor. Isang beses nga i-monitor natin yan, yung ating Facebook. Oo, nandyan din si Alex Cruz, si Louie and Nats Gamboa, yan, si Roma Valdez, si Attorney Rui Rondain, nakikinig yan, si Kenneth Ke, palagi pong nakikinig sa atin yan, si Jerry Chua, panayang pakinig niyan habang kumakain ng hopyang engbitin. Wow! Yeah. Magdala dito, Attorney. Inaanak, yung anak niya, si Jerry Chua, ay palagi rin nakikinig po yan, si William Gatchalian, Willie Keng, Andrew Tan, si Louie and Nats Gamboa, si Direk Paulo Bertola, yan, nakikinig po rin yan, si Direk Lester Dimaranan, nakikinig yan, si Eric Ramos, palagi pong nakikinig sa atin yan. Anyway, na-adjust ko na yung aking relo rito kasi medyo ahead pala ako ng 2 minutes. Kaya nagkakamali tayo dito sa dito sa ating mga news, yung mga ating mga time check. Alam niyo po, ang pag-usapan naman natin, mga kapatid, ay ito pong order ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema po ay nag-order noong July 8 sa mababang kapulungan na dahil nga po mayroong mga kasong inihain doon sa kataas-taasang hukuman tungkol po sa pagtupad nitong impeachment complaint sa yung 1-year ban. Ibig sabihin, hindi pwedeng maghain ng mas madalas pa na impeachment complaint ng once a year, one complaint a year per one official. Yan. Hindi pwedeng pag naghain ka ng complaint sa Vice President, hindi ka na pwedeng maghain sa kahit anong maestrado ng Korte Suprema or sa Ombudsman or sa Chairman ng COMELEC. One complaint, 1 year, one official. Napakadali naman po noon eh. Ngunit mayroon pong question noong February 18 ang ilang mga mamamayan na ang kanilang sinasabi ay hindi daw tumupad. Ay okay na daw yung live sa YouTube. Pinadalan po ako ng message ng ating mga magagaling na tech staff dyan. Box na daw. Tingnan natin. Kasama. Iyan. Okay na ba? Parang hindi. Tingnan natin. Teka. Pero wala pa rin komento. Baka hindi pa rin makapasok. Dami ng views. Dumami nga. Naging 3,000 na mga kasama sa isang platform pa lang. Anyway, alam nyo, in connection with that case po na inihain nga, katulad ng sinabi ko ng February 18, upang mapagdesisyonan ng mabuti ng Korte Suprema yung question as to the validity of the impeachment complaint na itinransmit po sa Senate na sinasabi ng mga petitioners ay hindi tumupad sa 1-year ban. Ito po, nagtanong po ang Korte Suprema. Ito po ang mga tanong ng Korte Suprema sa ating mga miyembro ng mababang kapulungan. Actually, tanong po nila ito sa buong Congress, meaning the House and the Senate. Ang Senate po sumagot na, sabi nila, yung mga tinatanong nyo po, pasensya na kayo, hindi po namin alam ang kasagutan dyan kasi sapagkat lahat po yan, ang makasasagot lamang ay ang House of Representatives. Ito po yung mga katanungan. Maganda naman po yung mga tanong at karapat-dapat lamang po. Okay, eto ilang questions po ito, marami-rami ito. Number 1, tinanong nila, ano nang status ng unang 3 impeachment complaints na hinain ng mga pribadong mamamayan? Kasi kung magugunita natin, Ma'am Jubes, etong titransmit po sa Senado ay pang-apat na impeachment complaint. May 3 nauna within the same year, within last year, di ba? O within this year, may mga nauna. Okay. Number 2,
ang eksaktong petsa kung kailan yung mga complaints, yung naunang tatlo, na final na pribadong mamamayan ay inendorso ng isang miyembro ng House. Alam niyo po, kapag ang private citizen ay nag-complain, hindi po automatic natatanggapin yan. Dapat i-endorso ito ng isang miyembro ng Congress. Ngayon, kung miyembro ng Congress na nag-file, automatic po yun. Itatransmit na po yun sa committee. Magkakaroon na po ng hearing yan. Okay. Number 3, doon sa tatlong reklamo ng mga pribadong mamamayan, yung Secretary General ba ay may kapangyarihan na magpasya kung kailan yan itatransmit sa speaker yung tatlong yon. Ibig sabihin, halimbawa may nag-file, inendorso, nakalagay po sa batas, including the Constitution, na dapat yon, pag kami inendorso na, i-transmit na po sa House, sa Speaker of the House. Tinatanong ng Korte Suprema, ang Secretary General ba? Kasi Secretary nga, di ba? Secretary General. Opo. Siya po ang tumatanggap ng lahat ng mga impeachment complaints. Parang sekretarya mo, di ba? Pag may sulat sa'yo sa tanggapan, Opo. yung sekretaryo mo tumatanggap, di ba? Opo. Siya ba ay may kapangyarihan na magdesisyon kung kailan o kailangan sumunod siya doon sa period na nasasaad sa batas? Yan. Number 4. Yan. Kung hindi tinransmit ng Secretary General yaong unang tatlong complaints para sa impeachment, kung hindi niya tinransmit, sakaling ang sagot ay hindi po tinransmit inupuan, ano ang basihan sa batas? Hindi pwedeng yung ayaw, di ba? Ayaw. Ba't ayaw mong i-transmit? Ba't hindi mo tinransmit? Ayaw. Hindi po pwede yun. May batas Oo. Anong basihan ng desisyon ng Secretary General? Anong desisyon sa batas na ito ay huwag i-transmit sa speaker? Okay. Ang 5 tanong, tungkol pa rin doon sa mga reklamo ng mga pribadong mamamayan. Yan. Ilang session days na ang dumaan mula nung itong mga complaints na ito ay na-endorso. Ibig sabihin, inapruhan ng isang miyembro ng Kamara hanggang ito ay dinala sa House Speaker. Yan. Okay. Susunod na tanong. Doon sa mga articles of impeachment na pinadala sa Senado, pagkatapos na ang articles of impeachment ay naaprubahan ng required number, sabi nila, mahigit 200 daw almost unanimous. Sinong komite ng House ang nag-prepare ng articles of impeachment? Kasi noon pong kami ay nagpa-impeach at na-impeach namin successfully si then COMELEC Chairman Andres Bautista. Yung Committee on Justice po ang nag-prepare. Siya po ang nag-prepare ng articles. Nung una na disapprove, sinabi nila hindi namin itatransmit. Ngunit sila ay na-overrule ng majority. So tinransmit. Pero ang nag-prepare po niyan ay ang Committee on Justice. Natatandaan po, kasama ko pa si then Congressman Harry Roque sa pag-prepare niyang articles na yan. Pero ang final ay yung committee. Kami ang nag-file ng complaint, pero hindi po yung complaint na pinafile ang pinadadala sa Senado. Yun po ay ginagawan pa ng articles ng Committee on Justice. Tinatanong ng Korte Suprema ngayon, sinong nag-file? Pero kailangan na muna natin mag-time check. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Show Topacio. Ang oras, po, alas 11:46 ng umaga.
1, 2, 3! Yeba! Diyan po ang ating kaagapan. Magandang umaga po muli. Atty. yes. Ferdinand Pasio, kasama si Juvie de Guzman. ang bihira Ma'am Yugso. Hindi ko pala napatay yung aking camera. Yung audio ko palang napatay ko. Nangungula ako nung break Ang bihira, nakakahiya tuloy. Nakita yata ako ng buong Luzon, nangungulangot. Alam mo, wala naman. 11:15 na ho ng umaga. Kinap yan, Wener, nangungulangot ako. Lagot si Wener. Ayan. Hindi naman po, wala po. Sige po, go Anyway, ahead. patuloy lamang po natin yung mga tinatanong ng Korte Suprema sa ating mga miyembro o yung official dome o liderato ng House of Representatives. Ito pa. Opo. Ito, importante ito Letter G. Yun daw articles of impeachment na pinadala sa Senado, yun ba daw ay pinamudmod o sinirculate sa lahat ng miyembro ng House of Representatives? Importante ito. Mamaya tatalakayin natin kung bakit. Ito ba ay sinirculate? Nakita ba nila ito? Pinasa ba nila ito? Okay. Letter H in connection with letter G. Noong ito ay ipinamudmod o didistribute o pinaikot sa mga miyembro ng House of Representatives, ito ba ay may kalakip na ebidensya o noong committee report tungkol doon sa pagpapatunay noon sa each and every article of impeachment? Kasi marami po yan Yung article of impeachment po, yan ang mga bintang. Ito ginawa mo, number 1, ito ginawa mo pa, ginawa mo ito. Yan ba nung pinaikot? Assuming na pinaikot nga. Kasi may mga nagsasabing hindi nila nabasa. Diba? Opo. May sinasabi si Kadan Marcoleta, umamin daw sa kanya, di ko naman nabasa, di ko naman naintindihan yan Ito ba ay may kalakip na matibay na pagpapatotoo doon sa mga nakalagay na mga bintang doon? Okay. At ito pa, yung articles of impeachment na binigay sa Senado. Yan, oo. Si pangalawang Pangulong Sara Duterte ba ay binigyan ng pagkakataon na marinig ang kanyang panig doon sa mga ebidensyang ipinamahagi sa mga miyembro ng Kamara. Okay. Wale. Isa pang tanong. Doong articles of impeachment na pinadala sa Senado, binigyan ba ng sapat na panahon ang bawat kaanib ng House of Representatives na basahin, intindihin yung articles at ang ebidensya bago sila pumirma? Okay. Huling katanungan, yung articles of impeachment ba na pinadala sa Senado, iyon ba ay nilagay sa agenda, yung tinatawag na order of business ng House of Representatives para ito ay pag-usapan ng kabuuan o yung tinatawag na plenary, yung plenaryo, di ba, ng House of Representatives? Opo. Okay. Bakit po mahalaga yan? Isa-isahin po natin sa extent ng ating oras. Alam niyo po, kaya tinatanong kung ang proseso ay sinunod. Sapagkat, ito po, kaya ako natatawa na lamang sinasabi ng si Delilah De Lima, dating Justice Carpio, na mali daw yung sinasabi. Beyond the reach daw, may presumption daw of regularity. Unang-una, yung sinasabi ni Justice Carpio, yan ang hirap matalino ka man, naging justice ka man, kung yung iyong opinion ay nakukulayan ng politika, palpak ka pa rin. Justice Carpio, ikaw naman valedictorian ka naman, di ba ga? Nandoon sa iyong, lagi mo pinangangalandakan, ikaw ay valedictorian, may honors ka, etc. etc. Malaki yung naging law firm mo, di ba?
Although ewan ko kung anong expertise ng law firm yung the firm, ha? Yan ba litigation o something else? Ewan ko, ha? Iba yung mga nababalitaan namin. Anyway, alam mo naman yung presumption of regularity is a disputable presumption. Para yung presumption of innocence. Pwede po yung patunayan ng kabilang panig na yung presumption na yan ay hindi totoo. Anong ibig ko sabihin? Kung tayo po, Mr. Justice Carpio, ay magbabase lamang sa presumption of innocence, wala na pong makukulong kasi may presumption of innocence eh. Hindi ba? Although an accused is presumed innocent, kapag napatunayan ng prosecution na hindi siya inosente, kulong siya. Convicted siya. Di po ba, Mr. Justice Carpio? Ganyan din po ang disputable presumption of regularity. May presumption na regular. Tama yung ginawa ng House of Representatives. Ngunit, kapag napatunayan ng kabilang panig na irregular, illegal, wala sa proseso, destroyed yung presumption of regularity. Ibig sabihin, palpak ang ginawa ng House of Representatives. Kanya nga po tinatanong ng Korte Suprema. Galing ka naman sa Korte Suprema. Alam mo naman that kasama po sa poder ng Korte Suprema, Mr. Justice Carpio, ay, and I will quote para hindi mo sabing opinyon ko to kasi hindi naman ako legal luminary, hindi katulad mo at sa kanila Laila de Lima, mga galing sa batas. The duty of courts to determine whether there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of government. Pakinggan po natin, Mr. Justice Carpio. The duty of the courts. Katungkulan po, hindi po optional. Duty, karapatan, hindi karapatan, obligasyon. Obligasyon ng Korte Suprema na alamin kung may grave abuse. Meron pong alegasyon na grave abuse pagdating dito sa violation ng 1-year ban. Duty po ng Supreme Court na alamin kung meron nga grave abuse. Okay? Kaya yung sinasabi mong presumed regular yan, oo, meron nga ganyan, tama kayo, pero disputable po, disputable. Pwede pong kontrahin. Parang disputable presumption of innocence. Ano po ang presumption din na nakakalimutan nyo? Kasi ayaw sagutin. Ayaw sagutin ng House of Representatives itong mga tanong na ito. At babubuking sila eh. Ayaw sagutin. Naglabas ng pahayag ang House of Representatives. Can you imagine? Ayaw nilutin. Ano tinatago nila? Meron din presumption, Mr. Justice Carpio. There is also a presumption that evidence suppressed would be adverse if produced. Anong ibig ko sabihin? May presumption din, although disputable, na kapag ikaw ay nagtatago ng ebidensya, kaya mo tinatago yan ay masama para sa'yo. May presumption po yan. Mga nakikinig dito, i-fact check nyo po ako kung hindi tama ang sinasabi ko. Yeah, Mr. Justice Carpio, yung sineset up nyo, alam ko naman nagawa nyo, sir eh. Sineset up nyo na ayaw nyo magbigay ng ebidensya para manaig yung presumption of regularity. Hindi po uubra, Mr. Justice Carpio, kasi lumabas na sa mismong bibig ng House of Representatives, ayaw nilang magbigay ng ebidensya, they refused. Marunong pa sila sa Korte Suprema. Mismong trial court nga may power for clarificatory questioning. Hindi pwedeng tumangging, hindi sumagot either yung abogado o yung witness. Hindi kayo sasagot sa Supreme Court, yung House of Representatives. Hindi nyo naman, phrase in a republic na talaga to, kakapal na. Ngayon, magkakaroon tuloy ng presumption ngayon na since ayaw nyo magbigay ng ebidensya, pagka binigay nyo yung ebidensya, yan ay laban sa inyo. Masisira yung presumption of regularity. Okay. Kaya hindi po ubra yan, mga kasama ko. Anyway, i-expand po natin yan. Sa ngayon ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang... Yes! Ang Balitang Bayan with Boss Drew Nasino! Ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio! At ako naman si Miss Juvie de Guzman. Kami po ay... nag-iiwan po sa inyo ng mga katagang susubil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan. At
titi mo sa iyong kaisipan na. Oh, yeah. Wag makiki. Oo. 1, 2, 3. Yaba! Ang oras po, alas 12 ng tanghali. Bye for now. Yeah, eksakto. Yes. Babayan Si Mr.